So ayun po guys, magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po ay tungkol dun sa vlog po ni Krishna at kasama si Sarah Jane nung nangahoy nga po sila, kung saan nga po ay sobrang dami pong humanga sa kanya at the same time ay sobrang dami pong kinabahan sa ginawa nga po ni Krishna kasi nung pauwi na nga po sila ay yun nga, nagmotor po siya. Hindi na po nakaangkas si sa kanya si Sarah Jane kasi nung umangkas si Sarah Jane tapos dala yung kahoy is ano nga po ito, na hulog or parang na ano ba sa sobrang bigat po ng kahoy. At yun nga, may dumaan daw po na taga Damilag, so sumabay na lang si Sarah Jane doon kasi takot na siya sumakay kay Krishna kasi nga mabigat yung dala na kahoy. Pero yun nga, grabe si Krishna guys, sobrang nakakabilib po siya. Ibang iba po yung mga ginagawa po talaga niya sa mga ibang mga babae, ibang mga tao talaga. Mahirap yung ginawa niya guys, mabigat kasi yung dala-dala niyang kahoy, tapos yung isang kamay niya nakadrive sa motor, ang isang kamay nakahawak sa camera. Napakahirap po nun, napakadelikado po nun, kaya kinabahan po, marami pong kinabahan sa ginawa ni Krishna kasi hindi po natin alam yung mga possible na mangyayari, di ba? But thanks God kasi naging safety naman po si Krishna, nakarating po siya ng maayos dun sa bahay po nila sa Damilag. At yun, para sa akin sobra po akong kinabahan din, pero sobra din naman akong humanga sa kanya kasi napakahirap po nung ginawa po niya talaga guys. Yung makahawak ka nga lang ng cellphone kahit hindi ikaw nagdadrive, kinakabahan ka na nga, di ba? Ako mismo kinakabahan ako nakahawak ng cellphone. At yung nakikisakay ka lang ba, sumasakay ka lang sa likod ng nakamotor, so nahihirapan na nga po ako kapag ganon. So how much more pa yung ginawa ni Chris na siya mismo yung nagdadrive, nakahawak ng cellphone, nag-vlog, tapos may napakabigat pang kahoy sa likod. 'Di ba? Siya lamang po yung nakakagawa nun kaya sobrang nakakabilib po siya. Pero payo lang natin sa kanya na sa susunod siguro is ingat-ingat lang din sa mga ginagawa. Siyempre hindi po natin alam yung mga possible na mangyayari, 'di ba? At lagi natin ipagdasal si Chris na guys na maging safety nga po siya sa lahat ng mga ginagawa po niya. At lagi nating sabihin sa kanya na sobrang proud po tayo sa mga ginagawa po niya kasi siya lamang po ang nakakagawa ng mga bagay po na ganito. At the same time yung pangangahoy po, talagang ibang-iba sila eh. Silang magkakapatid naman lahat, diba? Ibang-iba. Talagang yung mga pangalaking gawain, just like yung pangangahoy, pangalaki kasi yon. Kasi mabigat yung kahoy pero talagang ginagawa nila, kinakaya po nila. Si Chris na kayang-kaya po niyang, yung nasa likod po niya, napakabigat po niyan. Kaya nga natumba si diba? Si Sarah Jane kasi siguro hindi sanay na magbuhat ng mabigat pero si Chris na is kayang-kaya po niya yon. Kasi talagang sanay po siyang magbuhat nga po ng mabibigat. Kaya nga po tinatawag po siyang Wonder Woman ng mga sumusuporta sa kanya. Kasi nga po yung ginagawa po niya is talagang pang Wonder Woman. Yung pwedeng pang babae, pwedeng pang lalaki. Diba? Mga mabibigat, kayang-kaya po niya. Kaya nakakahanga po siya, nakakabilib. At alam ko isa lamang po ito sa ginagawa ni Krista na kinabibiliban po natin. At marami pa po siyang iba mga ginagawa na sobrang bumibilib po tayo, hindi ba? At yung pangangahoy guys, sabi ni Krishna na kapag nasa bukidnon talaga siya, is isa po yun sa parang gawain po niya para makatulong po sa kanyang pamilya. Kumbaga, simpleng gawain lamang yung pangangahoy guys, pero malaking bagay po ito para sa isang pamilya. Kasi syempre, kumakain sila, di ba? So kapag kumakain, kailangan magluto. So kapag magluluto, kailangan ng panggatong. Kapag walang tawag dyan, yung gas stove, yung mga ngayon, di ba, mga modern ngayon. So yung ginagawa kasi sa bukid, ang ginagamit sa bukid is yung kahoy talaga. So kapag magluluto ka, kailangan ng kahoy. So kailangan mo talagang mangahoy. At yun po yung tulong na ginagawa, isa sa tulong na ginagawa nga po ni Krista sa kanyang pamilya, yung pangangahoy nga po. Kaya nakakabilib siya, nakakahanga. Pero yun nga, inuulit ko, ingat-ingat lang din sa susunod sa mga ginagawa para hindi mapahamak, di ba? At ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Alam kong sobrang maraming humanga sa kanya, at the same time sobrang dami din pong kinabahan po sa ginawa po niya. From Ambet Ato, yun ang ating Chris na walang arte-arte, kahit anong trabaho kaya niya, kaya mahal ng masang Pilipino si Idol Chris na. Mabuhay ka Chris na, laging nakatapak ang mga pasa lupa, idol na dito lang kami para sa iyo Chris na. O diba, walang kaarte-arte talaga yun si Chris na, kahit anong gawain ginagawa, mag-uling, magbubuhat ng kahoy, mga ngahoy at kung ano pa, talagang kinakaya po niya. Talagang kumbaga jack of all trades nga po, halos lahat ng mga bagay is kaya nga po niyang gawin. Ada Estabelio, grabing bigat yan Chris, nasipag mo talaga, ingat. Kaya pangalola ate please manood tayo ng vlog ng ating Chris na. Opo, sobrang bigat po talaga nun eh. Nung pagkatumba pa lang ni Sarah Jane is patunay na po yun na napakabigat po ng kahoy po na iyon. So di ba? At napakarami po nun guys. Kahit na tuyo po yung mga kahoy guys, mabibigat pa rin po yun guys. Sobrang bigat po nun kasi ako mismo dati is nangangahoy din po ako dati. At
hindi wala kaming basket dati. Yung ginagawa ko is yung dito ko ano ko dito nalalagay ko sa aking tawag dito, balikat. Which is napakasakit sa balikat, napakabigat. Ang iba kasi iniisip nila na kapag tuyo na po yung kahoy, maano na siya, kumbaga magaan na lang. Pero mabigat po yun guys. Hindi po lahat ng mga tuyong kahoy is magagaan. May ibang mga kahoy po na mabibigat po talaga. Kaya sobrang nakakabilib po yung mga ginagawa nila Krista. Patricia, grabe ka day Krista. Saludo ako sa iyo. Kinaya mo ang bigat, hindi ka natatakot. Grabe ang sipag mo day. Amping, God bless you always. Talagang hindi po siya natakot sa kanyang ginawa. Kahit napakabigat, napakadelikado, pero ginawa po niya iyon. Pero I'm sure naman na kumbaga yung ginawa po niya is doon na siya banda. Doon na po niya ito ginawa malapit sa kanilang bayan. At alam kong medyo hindi ganoon kalakas yung takbo ng motor po niya. Siguro malakas lang tignan kasi sa camera, pero siguro naman na nag-iingat din naman si Krista sa kanyang ginawa. Kasi kung sobrang lakas po ng motor na pagtakbo na napakadelikado po nun. At alam ni Krista po yun na delikado po yun. Reynan Ganaban, iba ka talaga Beking Koreana, hahaha, tibay ng dibdib at sipag dyan ako humanga sa'yo. Tuloy lang ang laban mo mandirigma ng miluya, God bless sa'yo at sa famo. Talagang tibay ng dibdib at sipag talaga. Yun po yung isa sa, or dalawa sa katangian po ni Chris na talagang nakakabilib po talaga, di ba? Camille Perez, kinabahan akong sobrang Diyos ko po itong batang ito, pambira ka Crystal Superwoman. Parang may anting-anting natakot ako, sobrang kaba ng dibdib ko. Kahanga-hanga ka talaga Krista, mag-iingat ka God bless. So diba, kinabahan si Ma'am Camille Perez sa ginawa ni Krista. Sino ba namang hindi kabahan nun, diba? Napakahirap po ng ginawa po niya. Hindi po yung normal na ginagawa ng mga nagmomotor po talaga. May daladalang napakabigat na kahoy, yung isang kamay nag-drive, yung isa nag-vlog, diba? Grabe yung ginagawa ni Krista, talagang multitasking kumbaga. Marilyn Rumo, hi there Krista, ang galing talaga mo talaga ang angas bagay sa mga babae, walang makagaya sa iyo. Ang galing mo, kaya lang magsuot ka ng helmet, delikado, mag-ingat ka palagi. Opo, importante po sana yun na magsuot ng helmet. Pero siguro dahil doon na nga lang ito sa kanilang lugar, which is nasanay na po sila na walang helmet. Pero mas maganda sana kung mag-helmet para mas safety, di ba? Mamala, kahit saan madali ng batang ito mag-survive talaga, walang keme. Kaya mabuhay kahit saan mga kabataan ngayon, Diyos ko pati pinagkainan, iasa pa sa iba. Ingat palagi, Chris, God bless. Yun po yung kaibahan ni Chris na sa ibang mga kabataan. Kasi yung ibang mga kabataan, di ba, yun nga, tama po yun, pati pinagkainan iasa pa po sa iba. Pero si Chris na talagang kahit anong, or kahit saang lugar, is talagang makakapag-survive po siya. Kasi marami siyang mga alam na trabaho, marami siyang mga alam na bagay na hindi alam o hindi kaya ng ibang mga kabataan na katulad niya. Tornado, mag-isang nakamotor sa paakyat at lubak-lubak na daan na may mabigat na bukag, isang kamay sa manibela at hawak ang kabilang kamay ng Chris na walang katulad, kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga po yung ginawa po niya. First time ko makita po yung ginawa po niya. Never pa akong nakakita ng tao, especially ng babae, na ginawa po yung ginawa ni Chris na talaga nakakahanga po. Coco Tio, one of your happy vlog, very natural, keep shining even though there are many people criticizing or saying negative things about you. Mapakatatag ka palagi sa pamilya, God bless you. Happiest birthday. Ayan, napakalapit na po ng birthday ni Chris na guys. 1 week na lang, 7 days na lang at birthday na po niya. Kaya abangan po natin yung mga possible na magaganap po sa birthday ni Chris na, at paniguradong sobrang masaya po ito kasi nga po double celebration po ito. Birthday ni Chris na tsaka birthday po ni Sarah Jane, iisahin daw po nila yung celebration, di ba? Marilu Marcos TV, hala Chris na, napakadelikado niyan, ay nako, sana nilagay niyo sa sako, mas safe pa. Anyway, thanks God, maayos kayong nakauwi. Yun po yung importante, kahit na may ginawa po siyang hindi natural na ginagawa ng iba, pero ang importante doon is nakaabot nga po siya sa kanilang bahay sa damilag ng safety. At thanks God po, dahil nga po safety po yung naging safety po sila Krista at si Sarah Jane. Elsa Kurong, itong Peking Koreana, Krista namin, walang arte, ang sipag, kinakaya lahat ng pagsubok sa buhay. Happy birthday sa iyo Sarah Jane. Natumba padala ang kahoy, tinawanan pa sa ate. Ingat kayo palagi Krista mo, sa sisters, God bless. Dito lang kami palagi sa inyo nakasupport at sa ate ugdot mo. Yan. Yung pagtawa ni Krista sa kay Sarah Jane, isang patunay po yun na sobrang close po nila. Kasi ganoon po yung mga sobrang close po talaga, di ba? Siyempre, nag-alala yun si Chris na nung natumba nga po si Sarah Jane. Pero siyempre, bilang kaibigan,
bilang kapatid is talagang andun po yung kumbaga bilang isang Pilipino, parang sanay na po tayo sa mga ganoong bagay na kapag may natumba or something na ganoon is tinatawanan po natin. Pero deep inside naman is talagang nag-aalala ka, di ba? At okay lang naman din naman si Sarah Jane, thanks God kasi hindi siya napahamak, natumba lang siya dahil sa bigat po ng kanyang daladala na kahoy. So anyway po, hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.